Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akaz, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sinong ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Diyos na Panginoon, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangarian sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David, at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Isa pong pinagpalang 4th Sunday of Advent sa inyo pong lahat. At syempre,
sa ebanghelyo nating hinango kay San Mateo, napakaganda na namang hamon sa atin yung naging hamon din kay San Jose. Si San Jose na magiging asawa ng ating mahal na Inang Maria. Ang mahal na ina naman noon, bago pa sila ikasal, ayon sa ebanghelyo, ay nagdadalang tao na. Siyempre nga naman, sa likas o normal na sitwasyon, hindi nga po ba, ang magiging reaksyon siguro ng isang lalaki, kung hindi naman siya ang ama, nung dinadala, ay, ano ba yan, naisahan nata ako, parang ayaw ko na. Pero tinan nyo, kahit sa ganung sitwasyon, si San Jose, talagang tunay na matuwid na lalaki. Kasi ayaw talagang mapahamak si Mama Mary. At ang tingin ko, dahil siguro nga, love din naman niya talaga si Mama Mary eh. Ano kanyang naging solusyon? Siya'y aalis na lamang ng tahimik, iiwan ang ating mahal na ina sa kanyang pagdadalang tao. Para sa totoo lang, akala natin tumatakas. Hindi lang basta pagtakas yun. Kundi ginagawa niya ng paraan na hindi mapahamak ang mahal na ina. Kasi sa batas nila nung unang panahong iyon, ang babaeng natagpo ang nagdadalang tao nang dahil sa iba, hindi doon sa kanyang mapapangasawa, ay ikinukonsider ng nakikiapid. At dahil doon, may batas sila na ang nakikiapid na babae kapag inireklamo, ay pwedeng batuhin hanggang mamatay. Wow! Ang higpit Well, during that time, ganun eh. Si Saint Joseph, mahal nga niya si Mama Mary, ang nasa kanyang isip siguro para hindi mapahamak si Mama Mary, alis na lang ako. Hindi ko na siya irereklamo. Hindi na pati siya mapapagdudahan, kundi baka siya pa, si San Jose. Sabihin ng mga tao, tingnan mo si Jose, nagdadalang tao ng kanyang mapapangasawa dahil sa kanya, iniwan pa. Nga naman galing niya. Pero alam niyo mga kapatid, all of that changed for one very simple reason. Ano yung reason? Mas gusto lagi ni San Jose, sundin muna ang kalooban ng Diyos, ay ipinaliwanag ng anghel sa isang panaginip. No matter if he knew, hindi kanya yon, with faith, full confidence in the message, of course, in God most especially. Ginawa ni San Jose ng paraan na hindi na matuloy yung plano niya, kundi ang matuloy ay plano ng Diyos. Mga kapatid, hindi ba ganun din talaga misa sa buhay nga natin? Malaking hamon, ang dami nating plano. Misa akala natin yung the best plan. Mabuti naman ang nasa isipan. Mabuti naman ang hangarin. Pero minsan, may ipakikita pang ibang plano ang Diyos. Hiwalay doon sa atin. Misa'y taliwas. Pero if we trust in God, if we have faith, sige nga, alin ang plano susundin? Yung atin o yung Kanya? Mga kapatid, the first Christmas happened, of course, because God wanted it to be so. But also because may mga tao sa kasaysayang ito, ang inuna at sinunod ay ang kalooban ng Ama, hindi yung kanila. So ano na? Yung atin ba o ang sa Diyos? Huwag kalilimutan sa darating na araw ng Pasko, huwag kalilimutan, always be blessed and be a blessing.